Gagawin po tayo sa pagbabasa ng aklat sa salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag na public speaking. Naway, maintindihan niyo po ang i-deliver kong salita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Jaime Natividad, first year student ng Global Life University of Manila. Have you ever shared kindness with other people? What about your enemies? What did it feel like? Naranasan mo na bang magbahagi ng kabutihan sa ibang tao? Paano ang tungkol sa iyong mga kaaway? Ano ang nararamdaman? Now, let it begin reading the verse. It says the book of Luke that I will read. This is what I will give emphasis or explanation. Nakasaad sa libro ni Luke, nababasahin ko, ay bibigyan ko ito ng diinaw paliwanag. Nasa text po tayo ngayon. Sabi sa aklat ng Luke, chapter 6, verse 35. Ito po yung bibigyan natin ng kahulugan. But love your enemies and do good, and then expecting nothing is returned. And your reward will be great, and you will be son of the Most High. For His kind to the ungrateful and the evil. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Sa halip daw, mahalin ninyo ang inyong kaaway, gumawa kayo ng kabutihan, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayoy, malaking gantimpala at tataboy ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Ay title ng aking pamamagatan ay Excellent Acts of Kindness. What is kindness? It is selfless, compassionate, and merciful. It is an attribute of God and quality desirable, but not consistently found in a human. Ito ay walang selfless. Ito ay isang katangian ng Diyos at kalidad, ngunit hindi bagay na matatagpuan sa tao. And the main idea of this message, ang pangunahing idea ng mensahe na ito, excellent acts of kindness, is Christian badge that reflect the image of God. Mahusay na gawa, kabutihan sa isang Christian God na nagsasalin sa imahe ng Diyos. B. How can demonstrate excellence acts of kindness in this fallen world? How to show good work of goodness in this dirty world? Paano natin may mapakita mabuting gawa ng kabutihan sa madumi ng mundong ito? Transition. There are three important ways where we can demonstrate excellent acts of kindness in this fallen world. Tatlong mahalagang paraan kung saan may papakita natin ang mahusay na mga gawa ng kabaitan. Number 1, by loving our enemies.
Babasahin po natin yung aklat ng Matthew sa chapter 5 verse 43-44. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Narinig niyo ang sinabi ng una, mahalin mo ang inyong kaibigan at kapuutan ng inyong kaaway. Ngunit sinabi ko sa inyo, na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa iyo. Sa context ng Luke 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sinabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pasensya na ha. It is always counterproductive to be fighting with your enemy. Laging kontraproduktibo ng pakikipaglaban sa iyong kaaway. Number 2, sa paggawa ng mabuti sa ating kaaway or helping them without prejudice by doing good to our enemies. Punta po tayo sa aklat ng Kawikaan. Proverbs 24, chapter 24, verse 17. Do not gloat when your enemy falls. When they stumble, do not let your ear rejoice, or the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from them. Wag daw natin ikagalak ang pagbagsak ng kaaway o ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa natin yon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. That is the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 9. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. No acts of kindness, no matter how small ways. The third message of excellent acts of kindness that I read by helping them without expecting. Helping them is impartial. Helping them is not selected of our bias. Sabi sa aklat ng Proverbs, chapter 25, verse 21 and 22. If your enemy is hungry, give him food to eat. It is the thirsty. Give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his, and the Lord will reward you. Patunay ng katapatan mo
Kapag nagutom daw ang iyong kaaway, pakainin. Kapag nauhaw, painumin. Kapag ginawa mo ito, na maiiya sa iyo. Maiiya siya sa iyo. At ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Sa aklat ng Matthew, chapter 7, verse 12. Therefore all things whatever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophet. Sabi nga ni H. Jackson Brown Jr., earn your success based on service to others, not at the expense of others. Batay sa tagumpay of serbisyo sa iba, hindi sa gastos ng iba. Against my question, kung naiintindihan ninyo yung aking binasa, ito po yung aking question. What are the 3 important ways to demonstrate excellences of acts of kindness? Ang binigyan ko po ng binigyan yung kindness. Number 1, by loving our enemies. By doing good to our enemies. By helping them without expecting. Sa pagmamahal sa ating mga kaaway, sa paggawa ng mabuti sa ating mga kaaway, sa pagtulong sa kanila na hindi inaasahan. Nasa conclusion na po tayo. Let us not be weary in doing good, and we will certainly reap a good harvest. Our labor in the Lord as indeed not in vain. He is our paymaster. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at yaknaanin natin ang maganda. Adik, ang ating paggawa sa Panginoon ay hindi mawawala ng kawalan. Ngayon, sa huling message ko, sa mensahe kong ito, na aking ba sasabihin, ang mensahe nito ay naibigay sa akin ng Diyos, ay nagbigay sa akin ng malalim na kahulugan, na nagpaunawa sa akin ng maliit na salita, ngunit ang kahulugan ay malalim at malawak. Naganap ako at nag-research, natuto akong galugurin at hanapin ang salita ng Diyos. Is-focus sa iyong ginagawa, sa iyong panalangin na ang Diyos mismo ang magtuturo sa iyo upang tapusin ang iyong paglalakbay. Pagpalain po tayo ng Diyos. Tayo ba'y nakinig? Naintindihan ba ninyo yung aking mensahe at kung ano ang aking sinasabi? Malinaw ba sa inyong mga kapatid ang mensahe nito? Kung hindi nyo masyadong maintindihan, ulit-ulitin nyo at maintindihan at ipauunawa sa inyo ng Diyos. Salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Ito po ang public na binasa ko sa aklat ng Luke. Salamat po.